Hi, Fire Signs, Aries, Leo, and Sagittarius. Welcome po sa ating channel. At ito ay yung Daily Gabay Tarot Reading for May 9, 2024. And please be reminded, kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigay niyo po sa iba kasi general reading po ito. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po. Spirits Guide, ano po ang ganap sa araw na ito ngayong May 9, 2024 para po kay Aries, Leo, and Sagittarius? I need 3 cards po. Spirits Guide, mga mensahe po para kay Aries, Leo, and Sagittarius ngayong May 9, 2024. Okay. Aries, Leo, and Sagittarius ngayong May 9, 2024. May nakita ko dito nag-uusap na magkakapatid, siblings. Pwede din na tinuring mo itong kapatid. Nakita ko dito na no. Okay. May nakita ko dito na excited kayong makausap ito. Pwede yung direct itong nag-usap kayo ha, personal, tapos pwede din sa social media. Pero may nakita ko dito na okay. So this is harvest time. So may nag-harvest po ngayon. So ingat kayo sa mag-ingat, sabi po ng card nyo dito na mag-ingat kayo sa sharp edges, baka kayo ay masugatan. Tapos may nakita ko dito na pwedeng argument Pero may nakita akong nag-uusap na family at nagkaroon ng concern regarding sa health, and may nakita akong spiritual growth and personal growth dito. Yes, may nakita akong family. And the message po para sa inyo is cherish memories of loved ones. So this is the clarification of your cards here na may nag-uusap dito na family. And learn to let go. Ayun. Spirits Guide, ano po ang energy ni Aries, Leo, and Sagittarius ngayong May 9, 2024?
May nakita ko ditong, this is the clarification of your cards here, nag-uusap. Actually, may nakita kong gossip dito eh. So, may nakita ko ditong may bagong chismis. May matanggap kang balita na hindi mo alam kung totoo ba ito or hindi. So, kung gusto niyo malaman, fact check niyo muna. Ilan sa inyo nawala ng panatag dahil sa chismis na ito. So, kailangan talaga, Aries, Leo, and Sagittarius, na mag-fact check kayo kung totoo ba yan or hindi. Some of you, mag-ingat kayo sa paggawa ng desisyon. Kailangan na magkaroon ng wastong plano, konkretong plano, bago gumawa ng malaking desisyon. Kasi nakikita ko dito na some of you nagsisisi. Nagsisisi kasi hindi kayo nag-ingat sa pagplano. Kung ngayong araw na ito, sana naagapan pa. So, magbigay ng wastong plano. Siguraduhin na konkreto po iyan. May concern din kayo sa isang bata. Pwede din na batang, yung taong kumikilos na parang bata. Nakita ko dito nagre-reklamo siya sa kanyang responsibilidad. Na sa halip, bigyan niya ng aksyon, puro siya reklamo. Yun yung concern mo sa kanya. Nakikita ko dito na naging impatient ka sa kanya. Yes. Sabi po ng card dito na mag-ingat po daw kayo sa scam investment. Kung may nag-offer sa inyo ha, mag-ingat kayo. Kasi may nakita pala ako dito na, di ba, nag-harvest. May nakita rin ako dito na parang naputol yung komunikasyon. May cut off eh. May cut off. So, kinuha. Ganun. So, mag-ingat kayo sa scam investment. Nakita ko dito na some of you naging impatient, kaya ayun, nagdesisyon kayo ng mabilisan. Mabilis kayong nagdesisyon, tapos yun pala ay scam investment. So dito pala, so this is the clarification of your card here, na mag-ingat kayo sa paggawa ng desisyon, di ba? Sabi na, mag-ingat kayo sa paggawa ng desisyon. Kasi sa paggawa ng desisyon, may plano eh. Kung gagawa ka ng plano, mag-gather ka ng factual information, right? So, dyan mo ma-discover na hindi totoo itong investment na ito. Kahit offer yan, kahit opportunity yan sa trabaho, hindi lang sa pera. So, mag-ingat kayo sa offer. Okay? Kasi some of you, naging impatient. Lahat naman ng nabiktima, naging impatient. So, sana na naagapan nyo ito, sana hindi kayo mabiktima ng scammer. Okay? Okay. Spirit's Guide, Career and Money po ni Aries, Leo, and Sagittarius ngayong May 9, 2024. And the clarification po, may nakita ko ditong pagbabago pero nahihirapan kayo sa pagtanggap. This is all about your career and money. Yes. Kasi you are clinging to the past. Nabigla siguro kayo sa ending na nagkaroon kayo ng beginning at may unhealthy attachment pa kayo sa nakaraan. And this is also stagnation. Alam niyo naman kung magkakaroon ng stagnation, meron talagang ganap na hindi kayo kumikilos, di ba? So, be productive. Kailangan maging productive kayo sa araw-araw nyo para may expectation kayong success in the near future na darating sa inyo. Di ba? Yan sinasabi ko sa inyo, ito yung resulta sa inyo na naging mahaba yung pasensya nyo, na
naging productive kayo sa araw-araw, ito yung good karma. Ito na yung resulta sa inyong trabaho. Actually, may transformation, pero nabigla kayo sa pagbabago. May ganap na hindi nyo pa matanggap yung mga ano tawag dito? Hindi nyo tanggap yung nagbago. Yung ending. Yung ending pala, hindi nyo tanggap yung ending na wala. Tapos nahirapan kayo sa new beginning. Alam nyo naman, pag new beginning, new adjustment yan, di ba? Lalo na kung lugar yan na lumipat kayo sa isang lugar. Adjustment talaga yan, mag-adapt pa kayo. Okay? Some of you, nilalaban mo yung pagbabago, natatakot sa changes, dahil sa hindi mo gusto mag-move on. Some of you, gustong bumalik sa nakaraan. Masakit talaga ang ending. You may feel stress. Karoon kayo ng anxiety. Hindi mo alam kung bakit ito nangyari. So, ending the situation means new opportunity is coming. A new beginning. It may be uncomfortable, pero this card tells you na let go and trust the universe and yourself. Okay? Magtiwala po kay God. Magtiwala po sa universe and to yourself. Kasi itong pagbabago na ito, andyan po yung success. Andyan yung development. Kumbaga, swift change brings you new beginnings. At kailangan nyo maging matapang. Kasi nakita ko dito, nagkaroon kayo ng hesitation, self-doubt. Nagkaroon ng lack of self-confidence. Pero sabi ng card nyo po dito na have faith sa universe. Face your fears with self-confidence and courage. Kasi nga, naging impatient kayo dito. Okay? Spirit's Guide. Love life, self-love, partnership, and romance ni Aries, Leo, and Sagittarius ngayong May 9, 2024. Okay. Hanggang dito. Tingnan ko. Excuse me. Nagkaroon ng fear of change. Hindi kayo makagawa ng desisyon kasi nga may nangyari di ba? Gumawa kayo ng desisyon na may pagsisisi. Ngayon, na kailangan na naman magkaroon ng desisyon, hindi kayo makagawa ng desisyon kasi lack of self-confidence. Pero sabi po ng card dito, huwag kayong matakot. Kaya nga sabi dito, face your fears and trust the universe. Trust God. Kung nakaramdam kayo ng takot, worried kayo, isuko nyo kay God. Hingi kayo ng divine assistance. Isuko nyo, isumbong nyo lahat kay God. Tapos hingi kayo ng divine assistance. And have faith. Ilang beses na lumabas dito, kung nawalan kayo ng pag-asa, kung disappointed kayo, kung may challenges na naganap, connect. Connect to our God. Kausapin mo siya. Hingi ka ng tulong na magiging maayos yung pakiramdam mo ngayon. Pero sabi ng card dito, kung may simulain daw kayo na hindi kayo makagawa ng desisyon, huwag po munang i-push yung sarili nyo. Kailangan kasi kung mag-decide ka, dapat buo yan. Dapat merong courage
and self-confidence. That's the time na magsimula ka na. Pero if you're not confident, then baka kailangan magpahinga muna. Magkausap kayo, kausapin mo yung family mo kasi may nakita ko ditong cherished memories of loved ones. Kaya nga may sabi dito lalabas talaga tong card na ito pag hindi kayo okay yung energy nyo, yung down na down. So sabi dito, learn to let go. And kausapin mo yung family mo. Kasi sila mo yung magbibigay ng motivation din sa inyo. Inspiration. Nagkaroon ng hesitation dito to step out from your comfort zone. Nagkaroon kayo ng hesitation para kausapin siya. May plano na pero nagkaroon ng hesitation. Ang minsan nga nakikita ko dito na some of you, hindi minsan, na some of you, mamaya na, sa susunod na. Actually, may nakita kong endings with new beginnings dito, diba? So, meron din dito, endings with new beginning. This is the completion of cycle. Pagtatapos sa isang mapait na sinapit, magaganap po ang pagbabago kung ikaw mismo ay tanggap yung pagtatapos po. Ang pagsuko ay lumilika ng isang pakiramdam ng pakapayapaan at pasasalamat. May ending pala sa relationship dito at paulit-ulit na pangyayari. So, tapos na. It might be nagkaroon kayo ng conversation, nag-usap kayo. Mahalaga talaga. Sabi po ng card dito na mahalagang magkipagpayapaan sa nakaraan upang makagawa ng paraan para sa bagong simula. Pwede naman kung may trauma pa kayo sa kanya, kung may trauma pa kayo sa kanya, pwede din patawarin mo siya through your mind and heart. Para sa peace of mind niyo po. Kaya pala may nakita talaga akong growth dito. And I believe na nagawa niyo to. Kasi may nakita akong development, personal growth, and spiritual growth. Kaya nga, sabi ko sa inyo kanina pa na surrender nyo na yan. I-surrender nyo na yan kay God at hingi kayo ng divine assistance. Kaya pala may development dito and spiritual growth, connection. And nagsabi dito, accept and learn the past situation. Okay, so this is a completion of cycle, ha? So tingnan natin kung may repeating number. I think meron 7-7 and 10-10. Tatlong 7. Tatlong 7 po. Okay, so ang spiritual meaning of the number 777, tatlong 7 po. Completeness. Diba sabi ko sa inyo, may completeness na mangyayari. Ito, parating na. Pero napanghinaan ka ng loob. Ito, nagkaroon ng ending with new beginning, pagtatapos ng isang mapait na sinapit. So, it represents completeness and alignment of soul and spirit. At ito yung indication po na that you are on the right path and deepening your spiritual practice. Kaya pala may lumabas dito na spiritual and personal development. This is spiritual awakening. Tandaan nyo yan, ha, 777. Kasi binanggit ko na dito kasi may nag-follow up na kailangan kong yung repeating number. Butit hindi ko nakalimutan. Ayun, tandaan nyo yan, ha? 777. Ang ganda. Ano pa? So, 10-10, right? Spiritual enlightenment din ito Same pa rin. Spiritual enlightenment, awakening, spiritual development. Okay? Ano pa?
O, right path din ito ha. Yung 777 nyo at 1010 is a right path po. Oo, buti na naalala ko. It indicates this number, 1010, it indicates that the number is an angel number 1010, which means meron siyang special meaning and is used by angels to communicate their guidance. So you are divinely guided po. And if you see this number often, kung nakita nyo tong 1010 na ito sa lugar mo, sa dreams mo, it also means that your prayers are being heard by God and He is answering them. Wow! Kaya nga pinupush ko kayo kanina pa na itong nararamdaman nyo ngayon, isuko nyo yan lahat kay God and ask for divine assistance. Your prayers are being heard by God and He is answering them. Nakipag-communicate yung angels po sa inyo. Okay? So this is spiritual and personal growth. Ang ganda. So that is your reading, Aries, Leo, and Sagittarius for today, May 9, 2024. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.